So try natin, on natin. O ayan o. High and low mo tang. Sige, o ayan o. Permis na siya. Kahit na umapak tayo ng preno, o ayan o, fix pa rin siya. O, okay na yung motor ni Tatang Dayo from Pilar, Wawa. O shout out sa toda ng Pilar, Wawa. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel Dayo from Pilar, Wawa, no tang? Pilar, Wawa, yan o, si Tatay Erning o, Pilar, Wawa. Ang issue ng motor ni Tatang, yung kanyang headlight ay kukurap-kurap daw. So madalas daw yon na minsan malakas, minsan naman mahina. At dito naman sa part dito sa kanyang taillight, panay naman napupundi. So nakadalawang palit na si Tatay. Laging napupundi. Sa pag-troubleshoot ng ganyang issue, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step o may guide tayo para matumbok natin yung ganyang issue ng motor. Nagpalit si Tatang ng LED. So yan o, LED. Kalimitan, pag LED yung gamit natin mga boss, dapat yan gumagamit tayo ng relay. Ang purpose kasi ng relay, i-direct yung supply ng battery, i-direct niya dito sa mismong ilaw. Ngayon, kung ang headlight bulb ni Tatang, kung wala siyang relay, automatic yan, nag-aagawan yung horn, yung stoplight, yung busina, flasher. So, agaw-agaw po yan. Ngayon, pag gumamit tayo ng relay, automatic yan, magdadirect from battery to headlight. So, sisilipin na muna natin kung gumamit si Tatay ng relay. At dito mga padre, kung mapapansin nyo, ito yung kanyang headlight. Ayan o, nakatap lang siya dito. Ito, yung kulay green na yan, siya yung negative. Ito yung kulay white, siya yung low, yung high. Kung mapapansin nyo, wala siyang relay. Ngayon, pag LED yung mga ilaw na ganyan, dapat yan, gumamit tayo ng relay para hindi siya kumukundap. Nakapirmis kasi ang purpose ng relay natin, i-direct yung supply ng battery papunta sa headlight. Anong nangyayari? Nag-aagawan pag nagpreno ka na, kukurap na yan. Pag nag-placer, kukurap, busina. So, nag-aagawan sila ng supply. Ang gagawin natin dyan, gagawa natin ng panibagong linya yan. Gagamit tayo ng horn relay para masolusyonan yung problema ng motor ni Tatang. Ayan o, Tatay Erning. Ayan, so kuha muna tayo ng relay. Mamaya papakita ko sa inyo paano natin i-install yan. So ito na mga padreng, yung yellow wire na to, ito yung galing regulator. Tong motor ni Tatang, naka full wave na siya kaya automatic. Tong yellow wire, siya na yung nagsisilbing accessories wire. So pakita ko sa inyo, gamit yung ating test light, naka-clip sa negative. Once na in-on natin yung susi, iilaw po yan tong yellow na to. Ayan o, pakipatay mo yung susi tang, patay. Okay. Sunod naman, linagay natin yan, ito. Dito sa number 85. O 85, yung 86 ground dito sa kulay green na wire. So ayan, inipit lang natin. Tapos yung number 30 ng relay, tumakbo siya rito sa red wire. Ito yung galing fuse box. So ayan na, kahit na nakapatay yung susi, may supply po yan. Tapos ito naman 87, syempre tatakbo dito sa common ng switch niya para ma-supplyan yung high and low. So in case na mangyari sa inyo to, yung pakundap-kundap yung ilaw, lalo na yan mga LED, pakundap-kundap, gamitan nyo siya ng horn relay para mag-permis yung supply ng kuryente. So try natin, on natin. O ayan o, high and low mo tang. Doon tang, high and low. High and low, dito, pindot mo rito. High and low. Sige, o ayan o, permis na siya. Kahit na umapak tayo ng preno, o ayan o, fix pa rin siya. Okay na yung motor ni Tatang Dayo from Pilar, Wawa. Shout out sa toda ng Pilar, Wawa. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo. Sa garahe nagsisimula ang kwento ng